Nag-aapura masyado, bakit at sino kaya ang kumukumpas or maleta pa more? Kaya sila nag-aapura kasi by 2027 wala nang pipirma ng impeachment. Malapit na eleksyon eh. Ruro, pag magaling gumiling si Luis Tro, hindi mang... Bakit naman? Crazy. Nakukuha lang ba sa giling? Hindi rin ba nakukuha sa muka? Takot maligo mga yan, kaya ayaw ng bloodbath. Wala pa nga sa proper forum, nagdurugo na sila. Pag nakikita ko pag ang nasa isip mo si Dilima at saka si Luis Tro at may nagsabi ng pagdurugo, ang sagwapo, iba po yung nare-realize kung nagdurugo. Yikes. Nakangiwi ang 125 million versus 1.5 trillion, di alam ni Redon. Manloloko talaga ang HOR. Boss, bakit damay ang law firm? Ano yung papadala nila na sabi ng mga law firm? Paano naisip ni Redon yun? Kasi po, law firm po yung hanap buhay ng Mr. ni BP Sara. May law firm po sila eh. Kaya po, alamin nila kung magkano kinikita, etc. Manluloko talaga yung HOR. Yan. Ayos ang hairstyle, buddy. Ito pong mga hairstyle na ganito. Ito po yung pag nagising ka at maganda na, okay na, wag mo nang galawin. Tinatawanan lang sila ni BP Sara, abogadong nagtatanga-tangahan lang sila dyan sa HOR. Lishen, MMLSO. Bakit ayaw pa nila dalhin sa plenaryo kung may matibay silang ebidensya? Wala nga pong ebidensya. Yun nga po yun. Precisely, tama ka dyan. Oy, thank you very much kay Eric Gersio na nag-member po ng 10 buwan. Boss, dito ko Canada. Kumusta na ba ang pamumuhay dyan sa atin? Puro SOCMED lang ang info namin dito. Thanks. Tama po yan. Yung mga social media po, yan na po ang pinagkukunan din ng mga tao rito. Hindi na rin po yung mga mainstream media. Alam nila, ang mainstream media, propaganda lang po ng gobyerno. Kaya po yung very popular na po ang mga social media kaysa sa mainstream. Huwag kayong mag-alala, pareho lang kayo ng mga tagasan nasa Pilipinas. Tatay Badong, kawawa si Ngipin Oyabak, joke no? Walang magawa, sabay sa kalokohan ni Kong Tabi. Nagmumukha kayong tanga. Kala nyo ba? Boss, nakikita ko na sasaya ang kulungan sa 2028 dahil magkaka-reunion silang lahat doon. Tiba-tiba yung mga preso dyan, laging maraming pagkain. Good evening, Kuya Baz, David the Dream. Yan. Paano yan, Sir Badong? Nagsabi na sila, pagbibigyan kaya sila na SEC at mga kumpanya? Aba, depende po yan sa... depende po yan sa... ayun nga pala, no? Depende po yan sa kumpanya. Bahala sila kung susunod sila. Kasi hindi naman korte yan. Boss Buds, kasi malambing ang boses mo kaya nakaidlip ako ng konti. Iyan, no? Hindi lang po ang boses ko malambing. Talagang totoo pong malambing ako. Tatay Badong, umamin na si Bangag na walang magawa sa presyo ng langis. Pinaka-inutil na presidente lagpas kay Boink Boink Noy Noy. Si Rufus Rodriguez, hindi mo alam kung asin o asukal. At least, yung mga sinasabi niya ngayon, mas makatotohanan. Mukhang silang napasakay nito ni Rufus Rodriguez. Meron talagang taong ganun eh, di ba? Yung ano siya, stricto siya sa batas. Paano yan, Sir Badong, sa Sampina? Pagbibigyan kaya sila ng SEC at mga kumpanyante pinatawag na HOR? Di malalaman po natin. Dan like na po, boss. Uy, David the Dreamer, thank you very much ha. Sa 50 pesos. Good evening, Kuya Buds. Like. Dan like na po, boss. Watching from Ottawa, Canada habang nagluluto sa resto. Mel Fernandez. Sana makarating ako dyan sa
Ottawa, Canada, para naman matikman natin yan luto mo. Evidence on hand lang naman ang pinagbabasihan sa preliminary investigation. Ngayon ko lang din po nalaman yan. Kasi lagi po nilang sinasabi, di ba? Preliminary investigation to, hindi kinakailangan mag-cross-examine. Nung binalikan sila ni Attorney Sison, tama, kung ang gagamitin nyo preliminary investigation, edi evidence at hand lang, yari kayo. Kala nyo ha. Tatay Badong, pormahan Francis Leo Marcos, gupit mo. Wala po tayong ano riyan. Kung ano po, ang sinasabi ko nila sa barbero, kung ano sa tingin mong maganda para sa akin, bahala ka na dyan. Kasi sa totoo lang, wala na po akong pake sa itsura ko eh. Kaya lang, naano po ko kasi yung, syempre, alam nyo naman, nasa social media ka, vlogger ka. Kung ako lang po, kung di na ako, gusto ko nga magpa-long hair na lang, wala. Kaya lang syempre, tapos may programa ka pa. Nakikisama ka rin. Ano ba ito nangyayari rito sa laptop ko? Boss, ano ba meaning nila ng fishing? Fishing ba o fishing? Fishing expedition po, literally. Nangingisda po ng ebidensya. Literal po yun. Yung fishing, di ko po alam kung ano yung fishing na yun. Pareho yata kasing apply yan sa ginagawa nila ngayon. Alam ko yung fishing, mga pandurugas yan, di ba? Yung kukunin yung ano mo, mga impormasyon mo para madugasan ka. Hindi po yun. Shoutout Boss Buds from Virginia Beach, Virginia. Ang sa kanila po hindi information kundi ebidensya po ang kanilang fishing expedition. Tatay Badong, anong candy ni Kokey? Hindi maubos-ubos ang baon sa pisngi. Parang camel po yan si Kokey. Sir Bad, pinapasagpina nila si Attorney Poa. Yun na nga, di ba? Gusto nilang gawing witness. Witness nila. May inabot na papel si Claire Castro na ang laman ay nakagraph at may araw na pababa. Tanong ni BBM, bumaba na ba presyo ng langis? Sagot ni Claire, ay hindi po, trust approval niyo po. Good evening, Lods, watching from Tibuli, South Cotabato. More power po. Alberto Mukalay. Mabuhay kayo dyan sa Cotabato. Yan. KB, walang red horse, may lagnat me. Wow! Alagaan nyo naman si JCC. Ang daming chiching. Sir Bad, si Lovely, kahawig ni Labubu. Makapanood nga sa'yo, Boss Buds, para makatulog din. Happy dreams. Joshua. Si Chabit, kailan dadalo sa Senado o tokes lang din ni Lacson? Wala po yan si Lacson. Paasahan lang kayo niyan. Shoutout Boss Buds from Virginia Beach, Virginia. Olivia Angeles. Tatay Badong, yan. Sir Buds, parang tapos na yan. Tax na ang sisilipin nila, tas magkakaso ng tax evasion, nyeta. Good evening, Boss Buds, done like. Dapat meron pa nga Sabi nga ni Luis to, parang yung hindi raw pag-attend ni BP Sara ay ano yan? Betrayal of public trust. Pinkay. Dapat umamin na si Bangag na di niya kayang pamunan. Too late na po yung pag-amin na yan. Hindi na po yan totoo. Kilala na natin tong tao na to Magsasalita lang po yan, akala niya okay na yun. Katulad niya, nagsabi ng crisis committee. Asan? Sino-sino bumubuo? Tokis lang po lahat yan. Huwag na kayo natawa ko sa photo montage Doc Badong ni Jokno Dilimat Sendanya. Happy family sila. Sir Baz, takam na takam si Tuta dito. Naglaho bigla.
Parang trap yang kay Chabit. Tatay Badong, tanong, ang sasagwa ng mukha ng mga galit na galit kay President Inday, si Kong Tabi, Ngipin, o Yabak, sa Banyako, Lovely, Baba. Ang papangit nga nila, no? Ang papangit na ng ugali, ang sasama pa ng pagmumuka. Magkano kaya laman ng mga maleta ng bawat isa sa kanila? Pag maleta nga po, around 50 million. Pag mga supot, mga hanggang 20 million. Paper bag pala. Bakit kasi hindi nila iakyat na sa Senado yung impeachment? Para tapos na ang lahat. Correct! Kaya nga po nila hindi maiakyat. Kasi wala po silang ebidensya. Madudurog lang po sila doon. Bakit ganyan si Luistro parang di abogada? Boss Bads, ang daming props sa HOR. Meron Mary Grace bag na may piatos. Pero yung evidence against BP, wala sila. Nakakahiya, no? Alam nyo, yung mga tao, nakita po ngayon na wala kayong ebidensya. Wala naman po nagtitiwala sa inyo. Boss Bads, ang daming props sa HOR. Mary Grace bag na may piatos. Kaya naawa ko sa barbero ni Tabi. Pati gunting at suklay, tabingi din ang ginagawa. Tatay Badong, kapag nagsasalita si Dilima, boses mo naririnig ko. Langya ka. Kulang ng 8 million yung salin nila BP Sara, hindi binanggit ni Luistro. Obvious na ang pagpayat ni Luistro sa pagiging chairperson ng Justice Committee. No? Nalata nyo rin, pumayat na rin. Boss, 5 ba kayo bukas sa Birada Aguila? Makikita mo na lang. Tatay Badong, Paldo Barbero, nagtip ka ba ng 30 pesos? 50 naman. Anytime daw, baka magkaroon daw ng people's puwerpa, sobrang galit ng mga tao. Paano kaya kung ngat-ngatin ni Tabi yung piatos? Boss Buds, divert na ang issue, sikat talaga si BP. Ganyan po talaga buhay. Kaya lang po sa ginagawa nilang diversion, wala. Lalo na nilang pinapasikat si BP Sara. Wala na po to eh. Wala na po kayo aasahan dyan. Wala namang na tayo aasahan sa gobyerno eh. Hindi na po niya malulutas. Wala po nalutas yan mula noon. Napunan nyo ba? Natatabunan lang po ng problemang dumarating. Tatay Badong, umiyak si Bante. Ininja ni President Inday. Magkatabi pa sila. Boss, napanood mo ba yung press ko ni BBM kanina? Ipinagbabawal na ni BBM ang pagsasarili. Nananawagan sa BBM sa mga OFW na nasa gitna ng gera, huwag kayong magsarili. Akalain mo, Flavi, asa ng hustisya. Boss Bads, after Marcos, palagayin nyo ilang taon bago makabawi ang Pinas? Kahit up to Tatay Digong level lang. Ako sa totoo lang, ang mangyayari po, sisigla po talaga eh. Kasi magre-revenge po yung mga traders po, alimbawa po yung mga umaasa sa stocks. Anong gagawin nila kung trader lang sila, di ba? Papakawalan din nila mga pera nila. Mas biglaan po mag-aangatan yan lahat. Yung mga foreign investors, makikita po nila eh. Uy, hindi na si Marcos. Uy, kabatito ng China. May pag-asang umunlad yung Pilipinas. Yung mga negosyante po, opportunity para kumita po ang nasa utak ng mga yan. Alam po nila yan. Wala pong paakyat po. Kasi down na down ka, wala kang gagawin kundi umakyat. Kaya, yan, babaha po ng mga hot money dito. Dadami po pera. Tapos magpapasukan yung mga investors, magpapasukan uli yung mga turista. Alam nyo naman, pag Duterte yan, kaya po nilang kontrolin eh. Tatay Badong, nawala na sa eksena si Lenny Utz at Honte Virus.
Sapaw kay President Inday. Yan yung problema nila eh. Problema yan nila lahat eh. Kinakailangan nila continuous. Si BP Sara kasi lapitin. Kayo din naman na kaya po si BP Sara ang taas-taas ng mga surveys niya. Kayo din na may kasalanan, yung mga anti-Duterte. Kayo rin na nagpatuloy na nagpapasikat kay BP Sara. Yung mga Makaleni, Maka Rizal Ontiveros, Maka Marcos, lahat kayo, sama-sama kayo, tinataguyod nyo yung kasikatan ni BP Sara. Araw-araw, BP Sara, araw-araw. Tanungin ko mga loyalista, sino presidential candidate nyo? 'Di ba? Wala kayong malinaw, 'di ba? Sino presidential candidate nyo mga dilawan? See? Paano nyo mapopromote hindi nyo nga kilala kung sino? Takot na takot kayo kay BP Sara at dahil dyan, hindi kayo nakakapag-promote ng inyong lahat talaga. Maniwala kayo. Kaya solo ni BP Sara eh. Ang tendency nila, magkampi-kampi muna tayo para mapabagsak natin si BP Sara. Eh ang kakampi nyo, kinasusok naman ng buong Pilipinas yung kinakampihan nyo. Kaya nakikita po sa ginagawa ninyo, hindi po kinakailangan ni BP Sara na mag-PR, hindi po kinakailangan eh. Kitang-kita, maski tong impeachment, trilyon ang ninakaw, tapos si BP Sara kayo nakatutok. Tatay Badong, nawala na sa eksena si Lenny Utz. Yan. Nagde-declaim lang naman sina Dilima at Bakulaw eh. Nainggit si Tabi. Sarili din ako inggitira. Inggitira kasi marami. Mga inggitira. Hunyango. Eh okay na yung Hunyango. At least napapakinabangan natin siya. Bukas magrarally na daw yung samahan ng mga tracking at iba pang grupo. Galit na sila sa gobyerno. Grabe ang press ko ni BBM kanina. Sobrang loading. Binabasa na nga lang. Mali-mali pa kung ano-ano pinagsabi. Sabay walk up. Hindi. Ang problema doon, okay lang naman kung tuloy-tuloy siya naglakad eh. Tumigil pa muna at nakinig eh. Yan po yung masakit. Pinatapos niya yung tanong. Nung hindi niya kayang sagutin, tsaka siya umalis. Kung ikaw po huminto at nakinig ka sa tanong, obligado kang dapat sagutin mo yun. Kasi hinintay mong magtanong eh. Pero kung kumaway ka lang at dire-diretso ka sa lakad, dapat tapos na. Eh huminto siya, pinakinggan yung tanong eh. Pucha, hindi ko kayang sagutin to. Hindi ko nga alam na nangyayari. Nasaan ako? Sino ako?